Sa New York, may mga pampublikong upuan na may nakataas na mga metal na idinisenyo upang hindi komportable ang sino mang humiga sa mga ito. Merong maraming katulad na disenyo nito na may layuning ilayo ang mga taong walang tahanan dito. Isang halimbawa ang isang subway station na walang mga upuan, isang metal bar lamang na pinipilit ang mga tao na tumayo at sumandal lamang dito upang magpahinga kahit na ang ilang mga istasyon ay gumawa ng mga ito na may mga upuan na imposible na makatulog. Ang mga tao ng unang panahon ay may henyong paraan sa pagsabi ng oras na ginagamit nila itong sundial na gumagamit lang ng sikat ng araw at ng katawan para ibigay ang tamang oras. Ang kailangan mo lang gawin ay lumakad papunta sa kasalukuyang buwan at ang iyong anino ay magsasaad kung anong oras na. Ang trabahong ito hindi ka panipaniwalang gumugugol ng kanilang buong araw na nakatitig lang sa mga bato na naghahanap ng mga nakatagong kayamanan. Sa mga rehiyon ng China na gumagawa ng jade, ang mga conveyor belt ay nagdadala ng tuloy-tuloy na daloy ng mga bato at bawat bato ay hinuhugasan muna at pinagbubukod-bukod ayon sa sukat. Kung ang isang manggagawa ay makakita ng kahit na isang pahiwatig ng jade, agad nila itong pinupulot at inilalagay sa isang espesyal na kahon ng koleksyon. Bakit ang excavator na ito ay patuloy na hinahampas ng mabuti ang dagat? Ito ay upang maiwasan ang tubig dagat mula sa pagyelo. Bawat taon, ang Japan ay hinuhulan ng mas maraming nyebe at kapag inalis ang nyebe sa mga kalsada, halos walang natitira pang lupa upang tapunan. Kaya itinatapon ito sa dagat. Ngunit ito ay lumilika ng isang mas malaking problema dahil ang patuloy na pagtatapon ng yelo ay nagiging sanhi ng pagharang ng yelo sa baybayin. Kaya naman may excavator upang basagin ng yelo upang maiwasan ang pagkagambala sa kanilang transportasyon sa dagat. Bakit kailangan regular na putulin ng mga ngipin ng mga alagang kuneho? Ang mga ngipin ng kuneho ay maaring tumubo at ang paglaki ng mga ngipin ay maaring maging mahirap para sa mga kuneho na kumain na humahantong sa pagbaba ng timbang, kaya't kailangan itong regular na putulin. Gayunpaman, sa kagubatan ang mga kuneho ay ngumunguya ng matigas na damo at sanga upang panatilihing maikli ang kanilang mga ngipin. Ngunit ang mga alagang kuneho ay madalas na kumakain ng mas malambot na pagkain tulad ng pellet kaya hindi napipigilan ang paglaki ng mga ngipin. Sa halip na maglakad ng malayo, ang cowboy na ito ay gumamit siya ng pamamaraan na kilala bilang controlled falling para mabilis na makababa sa bangin. Nakakita ka na ba ng higanting kabayong tulad ito na mukhang galing sa isang alamat? Ang mga kabayong ito ay kadalasang ginagamit para sa mabibigat na gawaing sakahan o paghila sa mga kargada. Ang kagamitan na ito na nagtatapon ng mga strap sa iyong kargamento nang hindi nababahala tungkol sa pananakit ng balikat ay naimbento na pinapagana ng nakakompres na hangin at inihahagis ang iyong mga strap kahit sa malaking kargamento nang walang anumang pag-aalala. Ito ang pinakamalakas na air cannon sa mundo. Ang vortex ng air cannon ay espesyal dahil hindi ito katulad ng ibang mga kanyon. Ito ay gumagamit lamang ng hangin bilang projectile. Ang kanyon ay naglalabas ng isang malakas na bilog na hangin at ito ay pangunahing ginagamit para sa pananakot ng mga ibon pero hindi ito nakakapinsala. Ang taong ito ay isang henyo. Nangungulekta siya ng ligaw na lumot sa ilog at ginagawa itong isang gourmet dish. Medyo malansa ang amoy nito kaya naman hinuhugasan ito ng maraming beses sa tubig na maalat hanggang sa mawala ang malansang amoy nito. Pagkatapos inilalagay ito sa mga hulma at ibinibilad sa araw upang maging tuyong lumot na siya namang piniprito at nilalagyan ng mga pampalasa. Sa isang maingay na silid sa India, nagtitipon-tipon ng mga tao sa paligid ng isang mesa na naghahagis ng mga dakot ng beans. Ang kawili-wiling ito ay talagang pinakamalaking cardamom auction center sa daigdig ng pampalasa sa India.